Jeremias, Kabanata 46. Ito ang sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias tungkol sa mga bansa, tungkol sa Ehipto, sa hukbo ni Faraon Neco na nilupig ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia, samantalang sila'y nakahimpil sa may ilog Euphrates sa Carchemish, noong ika-4 na taon ng paghahari sa Huda ni Jehoiakim, anak ni Josias. Ihanda ninyo ang inyong mga kalasan at sumugod sa digmaan. Lagyan ninyo ng sapin ang mga kabayo at sakyan ng mga mangangabayo. Humanay kayo at isuot ang inyong helmet, ihasa ang inyong mga sibat at magbihis ng mga gamit pandigma. Ngunit ano itong aking nakikita? Sila'y takot na nagbabalik. Nalupig ang kanilang mga kawal at mabilis na tumakas. Hindi sila lumilingon, sapagkat may panganib sa magkabi-kabila. Ngunit hindi makakatakas kahit ang maliliksi, at hindi makalalayo ang mga kawal. Sila'y nabuwal at namatay sa may ilog Euphrates sa gawing hilaga. Sino itong bumabangon katulad ng Nilo, gaya ng mga ilog na ang tubig ay malakas na umaalon? Ang Ehipto ang bumabangong tulad ng Nilo, gaya ng ilog na umaalon. Sabi niya, ako'y babangon, aapawan ko ang lupa, wawasakin ang mga lunsod, at lilipulin ang mga naninirahan doon. Lumusog kayo, mga mangangabayo, sumugod kayong nasa mga karwahe. Sumalakay kayo, mga mandirigma, mga lalaking taga-Ethiopia at Libya na bihasang humawak ng kalasan. Kayo ring taga-Lud na sanay sa pagpana. Ang araw na iyon ay araw ni Yahweh, ang makapangyarihang Panginoon, araw ng paghihiganti niya sa mga kaaway. Ang tabak ay parang gutom na kakain at hindi hihinto hanggang hindi busog. Iinumin nito ang kanilang dugo at ihahandog ni Yahweh ang mga bangkay nila sa lupain sa hilaga, sa may ilog Euphrates. Umakyat ka sa Gilead, kumuha ka roon ng panlunas. Walang bisa ang maraming gamot na ginamit mo. Hindi ka na gagaling. Nabalitaan ng mga bansa ang kahihiyan mo, at umaalingaw-ngaw sa sanlibutan ang iyong sigaw. Natisod ang kawal sa kapwa-kawal. Sila'y magkasabay na nabuwal. Ito ang sinabi ni Yahweh kay Propeta Jeremias tungkol sa pagdating ni Haring Nebukadnezar upang salakayin ang Ehipto. Ipahayag ninyo sa Ehipto, sa Migdol, sa Memphis at sa Taphnes, tumayo kayo at humanda, sapagkat ang tabak ang lilipol sa inyong lahat. Bakit tumakas ang itinuturing na malakas na Diyos-Diyosang si Apis? Bakit hindi siya makatayo? Sapagkat siya'y ibinagsak ni Yahweh. Nalugmok ang maraming kawal. Ang wika nila sa isa't isa, umurong na tayo sa ating bayan upang tayo'y makaiwas sa tabak ng kaaway. Ang Faraon ng Ehipto ay tawagin ninyong ang maingay na ugong na nagsasayang ng panahon. Sinasabi ng hari na ang pangalay Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang buhay na Diyos, gaya ng Tabor sa gitna ng mga bundok,
at ng Karmelo sa may tabing dagat, gayon ang lakas ng isang sasalakay sa inyo. Mga taga-Ehipto, ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagkabihag. Mawawasak at guguho ang Memphis, at wala isa mang maninirahan doon. Ang Ehipto'y gaya ng isang magandang bakang dumalaga. Ngunit dumating sa kanya ang isang salot buhat sa hilaga. Pati ang kanyang mga upahang kawal ay parang mga guyang walang kayang magtanggol. Nagbalik sila at magkakasamang tumakas sapagkat sila'y hindi nakatagal. Dumating na ang araw ng kanilang kapahamakan. Oras na ng kanilang kaparusahan. Siya'y dahan-dahang tumakas, gaya ng ahas na gumagapang napapalayo, sapagkat dumating ang makapangyarihang kaaway, may dalang mga palakol, tulad ng mamumutol ng mga punong kahoy. Puputulin nito ang mga punong kahoy sa kanyang kagubatan, sabi ni Yahweh. Bagamat ito'y mahirap pasukin, mas marami sila kaysa mga balang at halos hindi mabilang. Mapapahiya ang mga taga-Ehipto, ibibigay sila sa mga taga-Hilaga. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan ko si Amon na taga-Tebes, ang Faraon, ang Ehipto at ang kanyang mga Diyos at mga hari, at ang mga nagtitiwala kay Faraon. Sila'y ibibigay ko kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia at sa mga pinuno nito. Pagkatapos, pananahanan ang Ehipto gaya noong unang panahon. Ngunit huwag kang matakot, lingkod kong Jacob, at huwag kang manlupaypay, Israel. Ililigtas ko kayo kahit saan kayo naroon, kahit nasa lupain ng pagkabihag ang inyong mga anak. Manunumbalik ang payapang pamumuhay ni Jacob, at siya'y sasagana at wala ng katatakutan. Inuulit ko, Jacob na aking lingkod, huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Sabi ni Yahweh, ganap na magwawakas ang lahat ng bansang pinagtapunan ko sa iyo. Subalit, ikaw ay hindi ko wawasakin. Paparusahan kita sapagkat iyon ang nararapat. Hindi maaaring hindi kita parusahan.